Sige po. Alright, magandang hapon sa inyo lahat. September 8, 2023, Friday. Sa mga Katoliko, ito po ay pagdiriwang po ng birthday ni Blessed Virgin Mary. Mama Mary, pray for us. And kasama po natin ngayong araw dito sa Sports Corner ang isa sa mga gold medalists. Apat po sila na gold medalists sa JJIF Beach World Cup na ginanap sa Thailand. Kasama natin one of the members ng ating Philippine National Jiu-Jitsu Team Training Pool, si Miss Joanne Pauline Tan. Ma'am Joanne, how are you today? Hi. Kamusta na po kayo and magandang hapon po. Good afternoon po. Okay lang po. Kapusta po? Ito, mabuti pa at ngayon lang tayo nung nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap tayo kasi wala pang ibang mga media, well, except sa Abante, sa Radyo Pilipinas na ma-i-interview natin with regards niya doon sa pagkapanalo nga dito sa JJIF World Cup. So una sa lahat, congratulations again on your successful campaign sa Beach World Cup. It was an astounding performance. Tapos halos lahat ng mga naging parte ng national team nag-medal doon. Right after the Thailand stint, kamusta na po? Nakapagpahinga ka muna? Nag-back to work ka ba? Bago ka ulit na bumalik sa training? Yes po. Bale, nagpahinga lang ng mga 2 days and then work and then train na ulit. Oo nga eh. Kasi karamihan sa inyo, may mga day jobs kayo, pero sinisingit ninyo ang oras para lang makapag-train. Yes Personally, po. siguro tanggap naman ng mga teammates, mga workmates ninyo na meron kang competition na sinasalihan eh. Yes po. Very supportive naman actually yung mga office mates ko. Kaya, ayun, proud din sila sa Philippine team ng Jiu-Jitsu. Kaya, ayun. Maaari niyo bigay sa amin kung anong work ninyo at sa kumpanya. Huwag natin magitin yung pangalan, chef. Government po ako. Sa government ako Sa nag-work. government, saan Opo. pa? Pwede pa sabihin? Sige, No. sabihin. Okay. Department of Health po ako. DOH, saan? Opo. Anong occupation mo? Sa main office po ako, information researcher. Sa information. So mukhang proud Hmm. naman si Secretary Erbosa sa achievement nyo, ha? Sana po, sana po. Ayun. So, habang tayo ay nagbibigay ng pagkilala natin sa ating mga atleta, gusto natin personal natin kilalanin si Miss Joanne. Maybe a short background about yourself and your jiu-jitsu career so far. Opo. So, bali po ako, ang original sport ko talaga is volleyball. Wala akong any martial arts background. And then, one day lang nung college ako, may lumapit sa akin na coach na sabi, baka gusto mo mag-try ng jiu-jitsu. Yun. So, trinay ko siya. And then, after nun, na-love na ako. Di na ako nag-stop mag-train. Yan. So, it's been 6 years now since I joined the Jiu-Jitsu. Pero it's just that last year lang ako naging part of the national team. Magaan ba o mahirap ba yung transition from ball sports just like volleyball into martial arts kagaya ng jiu-jitsu? Yes, very kasi sa volleyball, it's a team sport eh. Parang sa stage or sa court, madami kayo eh. Pero when it comes po dun sa mismong jiu-jitsu na sa competition mat area, ikaw na lang mag-isa. Maririnig mo lang yung mga teammates mo at coaches mo, sinisigawan ka na. So, ikaw lang talaga mag-isa. It's very different. Pero masaya naman yung feeling. And how do you look upon your improvements on your game para maging capable pa at ma-improve pa yung skills at techniques pagdating sa jiu-jitsu? Kasi alam natin, mag-aanim na taon ka na nagpa-practice ng jiu-jitsu na yon, tapos marami kang mga nakasalamuhan ng mga coaches and even the professors alike na tumutulong nga doon sa inyong campaign, sa inyong Mm-mm. journey sa jiu-jitsu. Mm-mm. So, ayun. So, improvement-wise naman po, yung ako lang yung para sa akin is to always be aware lang yung sa weaknesses ko. Yun. So, weaknesses, yung mga
positions or techniques na uncomfortable ako. So yun yung wino-work namin na para maging mas comfortable ako sa uncomfortable situations and maybe turn it into our strengths po. And how do you present yung opportunity? Nabigyan ka ng opportunity na di lang i-showcase sa loob ng indoor arena ng Jiu-Jitsu, kundi sa beach mismo. Your last tournament was sa Thailand Open, no? Then nabigyan ka talaga ng once in a amazing opportunity na ipakita ang iyong skills sa beach, no? Opo. So, ayun, it's not that of a different naman dun sa venue. Yung difference lang kasi nila is yung sa indoor, which is yung gi, meron kang kimono na sinusuot. And then for the no-gi, para kang skin-to-skin contact talaga kayo, wrestling type. So, ayun, yun po yung difference lang nila. And both opportunities naman are great. Okay, so ang pinagkaiba talaga hindi lang sa beach ginanap, pero hindi ito gi. Dahil Opo. typical na ginagamit yung may kimono Mm-mm. dyan. No gi naman ang ginagamit. I remember si Annie Ramirez, nag-compete before sa beach jiu-jitsu sa no gi. Hindi ko matandaan kung sumali ata siya sa beach games noon sa Asian. Long time ago, itong si Champ Annie Ramirez who is also preparing nga for the Asian Games sometime this month. Pero at least, full of energy ika nga ang inyong preparasyon para dito sa World Cup. Pero alam ko medyo on a short notice na makatanggap itong invitation para sumali sa tournament. Paano kayo naganda para dito on a short time na nagkaroon kayo ng preparations sa dojo mismo or sa beach mismo para mas capable sa exposure? Apo. So, more on ano siya, sa gym mismo, sa dojo siya mismo. So, besides po dun sa kanya-kanya naming training sa clubs namin, we also have a once a week training sa isang gym. Lahat ng Philippine team members nandoon and then we train together tapos we work on our skills and game plan para naman sa mga competition. So mostly all of us naman I believe are always competition ready kasi most of us hindi nagsa-stop mag-train ng jiu-jitsu. Parang halos everyday nagte-train kami ng jiu-jitsu. So ayun. Was it every Sunday ba yon yung magkakasama kayong lahat? Yes, every Sunday. Every Sunday siya. Sunday morning. Ayun, noted. Nabasa ko siguro sa mga past posts niya ng iba pang mga members ng ating Yeah. Jiu-Jitsu team na meron kayong Sunday training. Yung magkakasama Mm-mm. kayo, all women's na Jiu-Jitsu team members. At ano ba yung mga Men and challenges? women. Yan. Yan. And ano ba yung challenges na kinaharap ninyo sa training na seryoso mong dinala at least na-overcome ninyo with the help of the coaches and the professors na tumulong sa inyong training? Mhm. Yung physical part kasi tapos na siya eh. Physical part parang lahat kayo ginagawa yun eh. Yung pinaka-challenge talaga po namin is yung mental preparation. Usually it's mental kasi syempre ako first time ko pong mag-compete ng no-gi jiu-jitsu. So 6 years ko po nagpa-practice. So it's my first time. Kaya parang niisip ko kung makakasabay ba ako internationally, especially yung mga kalaban namin is best of the best sa country. So yun, mental preparation. Pero lagi sinasabi ng mga coaches namin is to just believe in ourselves and believe in our game and maging confident kami dun sa gusto naming mangyari during the competition. Nakakapanibago para sa inyo na imbes sa indoor yung mats, sa beach mismo. Tapos, first time mo na magnogi o wala kang kimono during the training. The usual na training uniform, yung nogi. At kailangan din i-adjust din sa weather conditions dyan sa Thailand. Balita ko, parang mas may, parang kapantay yung init ng Thailand sa Pilipinas. And of course, yung weight na rin sa nutrition. Yeah. Yung weather naman, yun nga, same siya sa Philippines. Yun nga lang, since sa beach siya, medyo mahangin. Kaya mahirap magpapawis kasi natutuyo agad eh. Parang di ka warm up.
Pero yun, na-overcome naman namin siya. And then yung weight naman is, yun yung least ng problem, least of the problem namin. Kasi lahat naman ginawa yung part to be on weight. Okay, so assessment time naman po tayo. Sino ba yung mga nakarap nyo mga bansa during the plus 70? It's Thailand po and Vietnam. Yan, Okay, sila po so yung dalawa lang usually. sila, Thailand sa Vietnam, no? Mhm. Yes po. Okay. At karamihan sa inyo ng mga members nanalo by submission dun sa Nogi. Ikaw, what do you Mhm. pair on this tournament against the Thai and Vietnamese rivals, and what is your assessment on your state or your parang performance sa finals and even the semis? Yeah, yung first fight ko, nangangapa pa ako natatakot pa ako, may kaba pa na nangyari kasi syempre ina-adjust ko yung kinakapa ko yung opponent ko basically. So parang medyo mabagal yung flow ng match. But yung sumisigaw yung mga teammate ko sa akin, sabi ko, it's now or never. So, ayun, na-execute ko naman yung game plan ko, tapos naka-points naman ako sa kanya, then I won. Then sa mga sumusunod na fights, ayun, medyo mas comfortable na ako and I was able to execute yung game plan ko talaga. At nakuha mo ang ginto sa women's plus 70 kilograms. Anong reaction nyo dahil after 6 years, nagkaginto ka na sa Nogi, and upon receiving the medal, at masasabi mong isa ka ng ganap na world champion sa beach jiu-jitsu, at least meron na tayong Pinoy na nakasungkit tayo ng world title. Yeah, masaya po kasi syempre yung preparation mo yung naisip mo na you really work hard for it and in-earn mo talaga siya and it pays off. Yun yung masarap na feeling. And syempre you also get to represent your country na alam mo yun, or so I mean, most of the people na kilala ko are very happy. So, mas magiging happy ka and mas, mamomotivate ka pa to be better next time and compete more often, di ba? And of course, it's a collective effort na rin ng lahat ng mga teammates. Kaya nga, sabi ko kanina, alos lahat ng mga naglaok dyan sa World Cup ng Beach Jiu-Jitsu mula sa Pilipinas, nagkamedalya. So, ang total ay 4 golds, 6 silvers, and 2 bronze medals. At masaya rin tayo dahil of course, yung tatlo pa mga atleta na nakuha ng ginto, sina Sam De La Costa, sina Luan Gutierrez, si John Kenneth Menya. Si Luan nga pala, nag-iisa lang na nag-compete doon sa minus 70, pero at least nagka-gold pa. Ano yung reaction na napanood mo yung ibang mga teammates sa match na nakakuha ng ginto at naiuwi ang karangalan para sa ating bansa? Very happy po para sa kanila. Actually, nakaka-proud kung manunood kayo ng jiu-jitsu competition. Tapos manunood kayo ng isang jiu-jitsu Filipino athlete. Sobrang nakaka-proud kasi talagang binibigay nila yung best nila every time mag-step sila sa mats. And yun, I'm very proud of my teammates talaga kasi they did really well po. Honestly, they really did a good job. Okay. So masasabi ba natin na pwede ba tayo makapagsabay ang Pilipinas na maging powerhouse di lang sa Indo Jiu-Jitsu kundi sa beach? Kasi alam natin ang dami mga sports na kalimitan ginagawa sa beach. Beach volleyball, beach handball, beach tennis na featured dito. Pero masasabi natin, kaya pala ng beach jiu-jitsu na makapag-uwi, makapag-capable of winning the medals in the next tournaments kung maaari. Yeah, yes, kasi actually Filipino athletes have willpower and grit talaga eh. So makikita mo talaga 'yun sa every Filipino every Filipino athletes, makikita mo talaga yung willpower and I think na magiging promising yung mga Filipino jiu-jitsu athletes dito.
And of course, proud din ng inyong club na inyong pinanggalingan sa inyong tagumpay. So, ano man reaction ng kapwa mong mga teammates doon sa inyong club o dojo na inyong nire-represent ninyo upon learning that you won the gold? Very happy sila. Hindi nila akalain kasi hindi talaga ako um, no-gi person eh. Alam mo yun? Yung mga people na nakakilala sa akin, lagi ako nagko-compete sa gi, yung may kimono. And then, nung nalaman nila mag-no-gi ako, sabi nila, okay, challenge yan for Joanne. Pero yung nalaman nga nila na I got to win gold, very happy sila. Very, very happy. So, what's next for you, Ate Joanne? Ano ba ang susunod na tournament para sa inyo? And of course, are you looking na makapag-compete muli sa Nogi para at least waiting tayo magka-pinto sa susunod? Yeah, so next step is of course to still train, to never stop training and prepare for the upcoming competition. Right now, wala pa akong na-foresee for this year ulit na comp. But next year for sure, madami ulit na competitions na pwedeng salihan. So, linawin ko lang, dalawa pa lang yung international competitions na sinilihan. That's aside sa national trials, no? Apo, bale, three na actually. The first one I had was Asian Championship kasi I lost. It was my first ever competition with the national team, kasama yung national team. And then the second one was the Grand Prix. I also won then yung yung Beach Games. So three pa lang under the national team. Yeah. Okay. Ngayon lang taon na ito na nag-debut ka na sa This year national. lang. Apo. Wow. Coming from a debutant from the national team, at least nakakuha ka na ng ginto para sa bayan. And are you amazed nga sa pinakitang suporta ng tao? Even yung nababasa nyo sa social media, kung nababasa nyo ang post ng Sports Corner PH na akin, yung campaign, maraming mga kaibigan, mga ka-teammates ninyo sa iba't ibang mga clubs ang natuwa dahil meron pa lang tayong ibubuga para dating sa beach jiu-jitsu. Ano masasabi mo sa support na ng ating mga kababayan dyan sa ating campaign? Yeah, sana wag po silang magsawang mag-support. Yun, tangkilikin nila ang jiu-jitsu at ang mga national athletes and, continue to pray for us, syempre for our safety and for our future din na mas maitaas pa natin yung bandera ng Pilipinas. Okay, so bago kita mag-photo op at closing remarks, may mga plano ba na magkaroon ng courtesy call with Secretary Erbosa? Kasi nalimitan, Monday, flag raising ceremony, di ba? Oo. Di ko sure kasi parang di pa niya ata alam na may national athletes sa niya kasi bago pa lang siya. But ayun, siguro if may chance pwede naman po. Ayun, Beijing, kaya Secretary Erbosa at sa mga taga-DOH, shoutout pala sa inyo. Ito, meron tayong isang nagmamalaking empleyado mula sa DOH na nanalo ng ginto, a world champion sa beach jiu-jitsu. I'm very proud na to have you on our program. Pero bago tayo magbibigay ng inyong panguling salita, magphoto muna tayo. So thumbs up and smile. All right. In 1, 2, 3, go! Okay. So, ang inyong uling mensahe na lang at pasasalamat. Kanina mo dinedicate ang inyong world title finish dito sa World Cup. Please, go. Yeah, so yun, thank you po sa lahat ng support, especially my family, friends, coaches, and teammates. And syempre, lahat naman to would not be possible with God's glory. So lahat to for God's glory talaga. Kasi He gave me an opportunity like this na I never imagined 6 years ago na makakadating ako sa point na to in my life. So, yun. Thank you especially to my coaches, Coach Castillo Brothers, si Doc Pia, Doc Pat, yan, silang lahat sa dojo ko. Ground Zero Grappling Academy pala and KMA Fitness Martial Arts. Yun. Thank you po! Amen, amen. And we'd like to thank you, Joanne, for your time. At with these 4 medals na, 4 golds and other medals na napalanunan ng World Cup, parang ito na rin ang simula ng
unti-unting pagdominante ng Pilipinas pagdating sa beach jiu-jitsu. Kagaya nga ng sa indoor jiu-jitsu, of course, nandiyan ang mga pangalan na Maggie, ni Annie, ni Mark, ni Kyla, Kim, at iba pa mga members ng team na nagtatagumpay. Sana ganito din ang pagtaas rin ng level natin ng competition at malampasan panlalo ng ating mga beach jiu-jitsu athletes natin if ever na magkaroon ng susunod na competition para mas lalong ma-elevate panlalo ang level at quality ng training at competitiveness ng ating mga member ng team. And again, we're very proud of you and congratulations on a job well done dito sa JJIF World Beach Cup. Thank you, Johan, for joining us and we hope to see you soon. Bye-bye po. God Thank you bless. po. Salamat. Bye-bye. Thank you.